Sa bayan ng San Vicente, tila napako sa panahon ng buhay. Ang mga bahay ay gawa pa sa makalumang kahoy. Ang simbahan ay may lumang kampana na may basag ang tunog, at ang simenteryo'y walang bakod, nakabukas sa sinumang may layuning makipag-usap sa mga yumao. Doon sa bayang iyon, namulat si Loring Tadena, isang tahimik at mapagpakumbabang dalagang 22 pa lamang, ngunit waring may lalim na hindi abot ng kanyang edad. Sa murang isip niya ay minulat na siya ng pagkawala, lalo na ng kanyang ama na misteryosong nawala noong siya'y 6 na taong gulang pa lamang. "Nanay, sa palagay niyo po ba, buhay pa si tatay?" Tanong ni Loring minsan habang tinutulungan niyang ayusin ang mga halamang gamot sa likod ng bahay. Tahimik lang si Aling Fe, ang kilalang albularyo at tagapaghilom ng San Vicente. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na alaala, ngunit nanatiling matatag. "May mga bagay, anak, na hindi mo kailangang hanapin para mahanap. Minsan, kusa silang babalik kapag handa ka ng harapin ang totoo." Tanging sagot ng matandang babae habang pinipisilang dahon ng sambong. Si Loring ay hindi tulad ng iba sa kanilang baryo. Sa halip na makisama sa sayawan tuwing pista o sa mga kabataang nagtatawanan sa tapat ng tindahan, mas pinipili niyang umupo sa ilalim ng punong akasya sa simenteryo. Dala ang kanyang lumang kwaderno at panulat. Doon siya sumusulat ng tula, liham o kahit kwento na hindi niya kailanmang pinabasa sa iba. Kadalasan, ang laman ng kanyang panulat ay mga tanong na walang kasagutan. Mga kwento ng pagkawala, ng multo, ng katahimikan sa pagitan ng pag-iyak at pagsuko. Sa gitna ng kanyang paglalakbay sa mundo ng salita, naging katuwang niya si Tino, ang batang sepulturero na halos kaedad niya, may kayumangging balat, mga mata na parang laging may iniisip, at mga kamay na sanay sa lupa't bato. Si Tino ay hindi palakibo, ngunit lagi siyang naroroon tuwing may kailangan si Loring. Maging ito'y kandila para sa puntod ng ama, o kaya'y piraso ng papel na hindi niya alam kung saan nabibili. "Alam mo bang may bagong nilibing kahapon sa hilagang bahagi?" Tanong ni Tino habang nililinis ang lapida ng isang matandang babae. "Sino?" tanong ni Loring habang nakatingin sa ulap, inaayos ang kanyang mga tula. "Di ko kilala," sabi ni Mang Rodolfo. Wag raw masyadong pakialaman. "Delikado raw ang pamilya," sagot ni Tino, sabay tampisaw ng tubig sa putikang bahagi ng sementeryo. Si Mang Rodolfo ang punong barangay ng San Vicente. Matanda, may pilat sa pisngi at laging may dalang baston, kahit hindi naman pilay. May paniniwala ang mga taga roon na siya ang tagapagbantay ng sagradong lupa, isang bahagi ng sementeryo kung saan ayon sa matatanda ay hindi basta-basta inililibing ang kahit sinong tao. Doon raw inilibing ang mga di dapat mawala, sabi nila. Wala mang eksaktong paliwanag, ngunit sa tuwing dadaan ka roon ay may lamig na dumadaloy sa iyong batok kahit tirik ang araw. Si Loring ay lumaki sa bayang iyon, kasama ang mga lihim at bulong ng paligid. Sa bawat hakbang niya sa sementeryo, tila ba hinahanap niya ang sarili o marahil ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao na kasama ng kanyang ama, minsan sa gitna ng katahimikan. Naririnig niya ang tila kaluskos ng mga damo kahit walang hangin. Minsan, may boses siyang maririnig, hindi nakakatakot kundi pamilyar. Parang tinig ng lalaking hindi pa niya matukoy kung totoo o katang-isip lang. "Naniniwala ka ba sa mga alingas-ngas tungkol sa sementeryong ito?" tanong niya minsan kay Tino, habang nakaupo sila sa isang luma at basag na lapida. "Hindi ko kailangan maniwala para matakot. Yung iba, kahit hindi totoo, mas pipiliin nilang maniwala kesa subukan," sagot ni Tino, sabay abot ng kapirasong tinapay kay Loring. Sa mga ganitong usapan nila, unti-unting napalapit ang loob ni Loring kay Tino. Hindi bilang pag-ibig sa unang tingin, kundi bilang isang tiwalang nabuo sa katahimikan. Sa kanyang mata, si Tino ay isang sundalong bantay ng mga nawawala. Ang taong hindi sumisigaw, pero palaging naroroon. Ngunit sa likod ng payapang anyo ng nayon,
may bumubukal na lihim. Lahat ng kwento ni Mang Rodolfo, lahat ng panaginip ni Aling Fe, lahat ng tula ni Loring, tila unti-unting kumakabit sa isa't isa. Parang mga hibla ng isang kwento na matagal nang pilit kinakaligtaan ng panahon. Isang araw, habang nasa sementeryo si Loring, may nadampot siyang lumang larawan sa tabi ng puntod na laging inaayusan ni Tino. 3 tao ang nasa larawan, isang babae, isang batang lalaki, at isang lalaking may hawak na gitara. Luma na ang larawan, halos kupas na. Ngunit may kakaiba sa mata ng lalaking iyon, parang mata ng taong alam niya. At sa likod ng larawan, may nakasulat, "Hindi ako nawala. Nandito lang ako, anak." Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hawak-hawak ang larawan, napatingin siya kay Pino na abala sa paglilinis. "Tino," bulong niya, "alam mo ba kung sino to?" Mula nang makuha ni Loring ang lumang larawan, parang naging mas buhay ang kanyang mga panulat. Sa ilalim ng punong akasya sa sementeryo, madalas siyang makita ng mga taga-nayon na nakaupo, hawak ang kwaderno at lapis, tila abala sa paglikha ng mga kwento. Pero sa likod ng bawat salita, may bumabalik na tanong. Sino ang lalaking iyon sa larawan? At bakit naroon ang salitang anak? Isang araw, habang tahimik niyang sinusulat ang isang kwento tungkol sa isang batang nawawala at muling natagpuan, biglang humampas ang malamig na hangin. Hindi ito karaniwang ihip. Mas malamig, mas mabigat. Parang may dalang kakaibang kilabot. Napatingin siya sa paligid. Walang ibang tao, tanging mga puno akasya at lumat punit-punit na lapida. Ngunit tila may narinig siyang boses. Isang mahinang bulong na nagmula sa kawalan. "Huwag mo akong kalimutan." Isang tinig na puno ng pakiusap. Bumilis ang tibok ng puso ni Loring. Tumigil ang kanyang lapis sa pagsusulat. Pinilit niyang hanapin kung saan nagmula ang boses. Pero wala siyang nakita, kundi ang mga dahon ng punong akasya na dahan-dahang umiindak sa hangin. Pag-uwi niya sa bahay, hindi siya mapalagay. Nanaginip siya ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, nasa isang madilim na silid siya, walang pinto, walang bintana. Tanging ilaw mula sa isang maliit na kandila ang nagsilbing liwanag. Sa gitna ng silid may nakaupong isang babae, nakayuko at umiiyak. Hindi makita ni Loring ang mukha nito. Ngunit malinaw niyang narinig ang isang pangalan mula sa bibig ng babae. Sela, pawisan, pila habol ang hininga. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang pangalang Sela. Hindi niya alam kung ito ba'y mula sa kwentong sinusulat niya o kung may ibang pinanggalingan ang pangarap na iyon. Nang sumunod na araw, agad niyang ikinuwento ito kay Tino. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita mula ng huling libing. "Tino, may napanaginipan ako kagabi. Isang babae. Sela daw ang pangalan niya," sambit ni Loring, habang hawak ang isang tasa ng kape na bahagyang lumalamig. Napangiti si Tino. Tila sinisikap huwag halataing nababahala. "Baka dahil sa sinusulat mong kwento. Minsan, kapag madalas mong iniisip ang isang bagay, napapanaginipan mo," sagot niya. "Pero iba ito, Ino. Hindi lang siya basta panaginip. Pakiramdam ko, totoo siya," giit ni Loring. "Baka pagod ka lang. Masyado kang abala sa pagsusulat. Tapos may problema pa sa mga hayop dito sa bahay niyo," sabat ni Tino. Pero sa kanyang tono, naroon ang alinlangan, na tila may mas alam siya pinipiling manahimik. Sa kabila ng payo ni Tino, patuloy na nanatili sa isip ni Loring ang panaginip. Lalong lumalim ang kanyang tanong. Sino si Sela? At bakit siya humihingi ng tulong? Sa kabilang dako, si Aling Fe ay biglang nagkasakit. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. At tila ba may biglang pabigat na enerhiya sa kanilang paligid. Ang dati niyang matalas na pakiramdam ay parang napalitan ng hindi maipaliwanag na pagkabahala. "Anak, iba ang nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw. Parang may bumabalot na anino dito sa paligid natin," sabi niya minsan kay Loring. Napansin din ni Loring na ang mga hayop na dating malapit sa kanila, mga pusa, aso, pati mga ibon, ay biglang naging mailap. Ang mga pusang dating humihimlay sa kanilang beranda ay hindi na naglalapit. Ang mga asong dati tumatahol,
bilang pagbati sa kanila ay ngayoy tahimik na. Waring may iniwasan. Pati mga maya at kalapati na laging dumadapo sa puno sa kanilang bakuran ay hindi na bumabalik. Ang buong bahay ay tila dahan-dahang napapaligiran ng isang hindi maipaliwanag na kawalan. Nanay, baka po kailangan nating mag-alay ulit ng kandila sa sementeryo. Suhestyon ni Loring isang gabi. Baka sakaling mawala itong bigat na nararamdaman natin. Pero tumanggi si Aling Fe. Hindi sa kandila to, anak. May ibang dahilan. Pero hindi ko pa alam kung ano. Sa mga simunod na araw, nanatili ang malamig na ihip at ang kakaibang damdamin sa paligid. Si Loring, bagamat natatakot, ay lalong nagkaroon ng determinasyong alamin ang kasagutan. Bakit tila lahat ng ito ay nagsimula matapos niyang makita ang larawang iyon? At sino nga pa si Sela? Ang mapayapang San Vicente ay muling nabalot ng usap-usapan. Isang umagang tinangay ng malamlam na hangin ang balita. May natagpuan daw na bangkay ng isang dalaga sa ilog. Ang pangalan niya ay Sela Marquez, isang bagong salta mula sa bayan ng San Miguel. Sa kagustuhang makahanap ng tahimik na lugar matapos ang tila walang katapusang problema sa tahanan ng kanyang tiyuhin na si Ernesto, napagpasyahan niyang pansamantalang manirahan sa San Vicente. Si Ernesto, ayon sa mga kapitbahay, ay isang kilalang lasinggero. Malimit siyang makitang umiikot sa baryo tuwing gabi, dala ang bote ng lambanog, habang tila nagmumura sa kawalan. Wala siyang pakialam kahit sino ang nasasagasaan, wika ng isang tindera sa palengke. Pero sa kabila ng lahat, maraming tahimik na napapailing. Ang mga mata ng mga tao'y puno ng hinala, lalo na't naririnig na nilang ilang ulit umiyak si Sela mula sa bahay ni Ernesto noong mga nakaraang linggo. Loring, narinig mo na ba ang nangyari kay Sela? Tanong ni Aling Fe habang nag-aayos ng mga halamang gamot. Napailing lamang si Loring, hindi alam kung anong isasagot. Kilala niya ang pangalan, ngunit halos di man lang sila nagkita ng malapitan. Isang simpleng pagkaway lang ang tanging interaction nila noong dumaan si Sela sa may pamilihan. Ang sabi, nalunod daw sa ilog. Pero may mga chismis na hindi lang basta ganun. Dagdag pa ng kanyan ina, ang boses nito'y halos bulong. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Tanong ni Loring, bahagyang kinakabahan sa tono ng ina. May nagsasabing nakarinig daw ng iyak, di umano mula sa bahay ni Ernesto, doong gabing iyon. Sagot ni Aling Fe. Kaya kung totoo man yan o hindi, Diyos na lang ang nakakaalam. Sa kabila ng usap-usapan, tuloy ang burol ni Sela sa maliit na kapilya sa baryo. Kakaunti lamang ang dumalo. Karamihan ay mga matatandang nagbabakasakaling akibalita, habang ang iba'y tahimik na nagmamasid mula sa labas. Si Ernesto mismo ay hindi nagpapakita ng emosyon. Tahimik na nakaupo sa isang sulok, malayo sa kabaong ng kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata ay malamlam, tila may binubulong na hindi maintindihan ng kahit sino. Hindi maalis ni Loring ang pakiramdam ng bigat habang tinitingnan si Ernesto mula sa malayo. Parang may nakatago sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon. Isang bagay na mas malaki kaysa sa nakikita ng lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang iilan na lamang ang natitira sa kapilya, tahimik na napaupo si Loring sa gilid ng kabaong. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa salamin ng ataul. Para bang ang anino ng mga apoy ay nagsasayaw, nagbibigay ng kakaibang presensya sa loob ng silid. Tila huminto ang oras. Nakatitig si Loring sa mukha ni Sela, maputla, parang natutulog lang. Sa kanyang pag-upo, naramdaman niyang tila may malamig na dumampi sa kanyang balikat. Isang mahinang haplos, ngunit sapat na upang mapaangat siya ng tingin. At sa kanyang narinig ang isang bulong. Huwag mo akong hayaang makalimutan. Nanlamig ang kanyang katawan. Nilingon niya ang paligid, ngunit walang ibang tao sa kanyang likuran. Sino yun? Tanong niya, halos pabulong. Walang sagot. Sa pagbaling niya ng mata, pabalik sa kabaong, napansin niya ang tila bahagyang paggalaw ng ataul. Isang muntin alingawngaw na parang nagmumula sa loob. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya o kung talagang may nangyayari. Pinilit niyang hindi kumilos, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba.
Hindi ito maaaring totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya kayang itanggi. Ang kabaong ay tila bahagyang gumalaw. Halos hindi mahahalata kung hindi mo susuriing mabuti. Tumayo siya, hindi mapalagay. Tumigil siya sa paghinga, pinakikinggan ang katahimikan. Sa kanyang mga tainga, para bang may naririnig siyang mahihinang bulong, parang paputol-putol na salita. Ngunit bago niya pa maunawaan, naramdaman niyang may tumapik muli sa kanyang balikat. Loring? Napalingon siya. Si Tino pala ang tumatawag sa kanya, hawak ang isang kandila. Loring, okay ka lang ba? Tanong ng binata. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ha? Oo, Tino. Nagulat lang ako. Sagot ni Loring, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagulat lang ako. Sigurado ka? Tanong muli ni Tino, iniaabot ang kandila sa kanya. Akala ko napahaba lang ang kwento mo sa sarili. Hindi na nagsalita si Loring. Tumango lang siya, tinanggap ang kandila at tahimik na umupo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may mali. May gustong iparating ang bulong na iyon. At sa kabila ng takot, alam niyang kailangang may gawin siya para tuklasin ang katotohanan. Pagkalipas ng gabing iyon sa kapilya, tila hindi matahimik ang San Vicente. Umaga pa lang ay kumalat na ang balita. 3 tao raw ang nakarinig ng iyak mula sa loob ng kabaong ni Sela. Walang nakasisiguro kung saan nanggaling ang sigaw na iyon, ngunit sapat na upang mag-iwan ng takot at pagdududa sa mga dumalo sa burol. Hindi naman totoo yan, ani Mang Ernesto, habang naglalakad sa gitna ng baryo. Hawak niya ang isang bote ng lambanog, tila walang pakialam sa mga kumakalat na usap-usapan. Huwag niyo nang palakihin pa. Malinaw na aksidente lang to. Nalunod ang pamangkin ko, tapos na yan. Ngunit sa kabila ng kanyang pilit na pagpapaliwanag, marami ang hindi makatulog ng maayos. Lalo na si Pino, na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdalawang isip tungkol sa kanyang trabaho bilang sepulturero. Madalas, kaya niyang gawin ang tungkulin niya nang walang alinlangan, naghuhukay, nag-aayos ng lapida. Nililiping ang mga yumao. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may bumabara sa kanyang konsensya. Hindi ko alam, Loring, sabi ni Tino habang nakaupo sila sa ilalim ng punong akasya. Hindi ako mapalagay. Parang mali ang ituloy ito ng basta-basta. Kaya nga gusto kong kausapin si Mang Rodolfo, sagot ni Loring, pinipilit na hindi maapektuhan ng sariling kaba. Kailangan natin siyang makumbinsi na ipagpaliban muna ang libing. Kinabukasan, maagang pumunta si Loring sa bahay ni Mang Rodolfo, ang matandang punong barangay na kilalang mahigpit pagdating sa mga paniniwala sa baryo. Nasa harapan ng bahay ang matandang lalaki, nakaupo sa isang lumang upuan, hawak ang baston na laging dala kahit hindi naman pilay. Nakatanaw siya sa kalayuan, tila may iniisip na malalim. Mang Rodolfo, bungad ni Loring, hindi sigurado kung paano sisimulan ang usapan. May nais sana akong hilingin. Tungkol saan ba yan, Hija? Tanong ng matanda, bahagyang tinitigan ang dalaga. Tungkol kay Sela Marquez po. Gusto ko sanang ipagpaliban muna ang libing. Gusto ko sanang malaman kung ano talaga ang nangyari bago natin siya ilibing, sabi ni Loring ng diretsahan. Napakunot ang noo ni Mang Rodolfo. At bakit naman, Hija? Akala ko ba't tapos na ang usapan? Aksidente lang yon. Alam mo, sa ganitong panahon, marami talagang nagpaparamdam. Ang multo, minsan hinihila lang ang imahinasyon mo. Pero hindi sumuko si Loring. Hindi po ito imahinasyon. May 3 tao po ang nakarinig ng iyak mula sa kabaong. At hindi ko pong nararamdaman na aksidente lang ang lahat ng ito. Tumawa ng mahinahon si Mang Rodolfo, ngunit ramdam ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Minsan, Hija, kailangan mong tanggapin ang mga bagay kahit mahirap. Kung may narinig ka mang iyak, baka hindi iyon si Sela. Baka mga multo lang ng naparaan na gustong mang-inis. Pero bago pa man masara ang usapan, biglang sumagi sa isip ni Loring ang matandang albularyo, ang kanyang ina, si Aling Fe. Kilala si Aling Fe sa kanilang baryo, hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang tagapagbigay ng gabay sa mga bagay na hindi maipaliwanag.
Kung ayaw makinig ni Mang Rodolfo, baka makumbinsi niya si Aling Fe na tulungan silang maglunsad ng ritual para alamin ang katotohanan. Agad na umuwi si Loring sa kanilang bahay. Naroon si Aling Fe, nakaupo sa gilid ng kanilang mesa. Nilalaro ang dahon ng sambong habang tila malalim ang iniisip. Nanay, bungad ni Loring, nauubusan na ng pasensya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tumingin si Aling Fe sa kanyang anak. Mabigat ang pingin, ngunit puno ng pagmamalasakit. Tungkol ba ito kay Sela? Fumango si Loring. Nanay, may narinig pong iyak mula sa kabaong niya. Hindi ko po mapaniwalaan na aksidente lang ang nangyari. Gusto kong magsagawa ng ritual, Nanay, para malaman natin ang totoo bago siya ilibing. Tumikim si Aling Fe. Alam mo anak, delikado ang hinahanap mo. Hindi basta-basta ang pagtawag sa katotohanan. Minsan, kung anong malaman mo, hindi mo na mababawi. Nanay, hindi po ako mapapanatag kung hindi ko gagawin ito. Kailangan nating malaman ang totoo. Para naman kung anuman ang nangyari kay Sela, mabigyan natin ng hustisya. Sagot ni Loring nang may katiyakan sa kanyang tinig. Tumango na rin sa wakas si Aling Fe. Kung talagang handa ka na anak, gagawin natin ito. Pero tandaan mo, oras na magsimula tayo, hindi na tayo pwedeng umatras. Dahan-dahang huminga si Loring. Alam niyang delikado ang dadawin nila. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, anuman ang kapalit nito. Dumating ang araw ng libing ni Sela. Maaga pa lang ay nagsimula ng bumugos ang ambon. Animoy mga patak ng luha ng langit. Ang sementeryo'y nabalot ng malamig na hangin at ang mga nakatayo sa paligid ng hukay ay tahimik na nagbubulungan. Mistulang may inaasahang mangyari. Sa kabila ng mga kwento at bulong-bulungan tungkol sa mga naririnig na iyak, nagpatuloy ang ritual na tila walang mas malalim na dahilan. Si Loring, nakatayo malapit sa isang puno ng akasya, ay pinagmamasdan si Mang Ernesto. Tahimik ang lalaki, walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay si Tino. Hawak ang pala, naghihintay ng hudyat para ibaba ang kabaong sa hukay. Wala siyang imik, ngunit ramdam ni Loring ang tensyon sa bawat kilos ng binata. Nang magsimula na ang seremonya, tila lalong nagdilim ang kalangitan. Dumadagundong ang malalayong kulog at ang ambon ay naging mas mabigat. Isa-isa, sinimulan ng mga tauhan ang pagbaba ng kabaong sa malalim na hukay. Taimtim ang lahat, tahimik maliban sa tunog ng ulan na bumabagsak sa mga dahon at sa putik. Ngunit sa gitna ng seremonya, habang pababa na ang kabaong, biglang narinig ng lahat ang isang sigaw. Hindi ito kaluskos o alingaw-ngaw. Malinaw at matapang, narinig ang boses na nagsasabing, "Ayoko pa! Tulungan niyo ako!" Sa isang iglap, huminto ang lahat. Nagkatininan ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay napaatras sa takot, habang ang iba naman ay tumitig lamang sa kabaong. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. "Diyos ko!" Sigaw ng isang matandang babae mula sa likuran ng mga tao. May tarao pa sa loob. Napamulagat si Mang Ernesto. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Ngunit bago pa man siya makapagreaksyon, biglang tumakbo si Tino papunta sa hukay. "Hindi pwedeng ganito!" sigaw niya. Tumalon siya sa butas, hinawakan ng gilid ng kabaong at pilit itong hinila pabalik sa itaas. "Tino, anong ginagawa mo?" sigaw ni Mang Ernesto. Ngunit hindi siya pinansin ng binata. Sa halip, mas lalo pang nagpursige si Tino. Kinakaladkad ang kabaong hanggang sa ito'y muling umabot sa ibabaw. "Hindi ko kayang hayaan na ilibing ito ng hindi sigurado." Tumakbo si Loring upang tumulong. Hinawakan ang kabilang gilid ng kabaong. Sa kanyang puso, alam niyang may mali mula pa noong una. Hindi ito ang normal na libing na nasaksihan niya sa bayan. "Kailangan nating buksan ito," sabi niya ng mariin. Tila inuutos na rin sa sarili. Sa ilalim ng lumalakas na ulan, sa harap ng nagkakagulong mga tao, unti-unting binuksan ni Tino at Loring ang kabaong. Unay mabagal ang kilos nila. Tila natatakot sa maaaring bumungad. Ngunit nang tuluyan na nilang naiangat ang takip, bumulaga sa kanilang isang bagay na hindi nila inasahan. Si Sela ay buhay.
Nakahiga pa rin siya sa loob ng kabaong, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadilat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba na parang kagagaling lamang sa matinding takot. Tulungan niyo ako. Mahina niyang sambit. Halos bulong ngunit malinaw na narinig ng lahat sa paligid. Napasigaw ang ilan sa gulat, ngunit ang karamihan ay napaiyak. Hindi sa takot, kundi sa pagkamangha at tuwa. Si Pino ay napaatras, napatingin kay Loring. Buhay siya, buhay si Sela. Pabulong niyang sabi. Si Loring, nanginginig ang mga kamay, ay halos di makapaniwala sa nakikita. Ngunit sa kanyang puso, isang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tama siya. Ang narinig niya, ang mga bulong, ang mga iyak, hindi imahinasyon. Totoo ang lahat ng ito. Habang ang mga tao'y nagkakagulo, tumakbo si Loring papunta kay Sela. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Sela, anong nangyari? Paano mo nagawa ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-aalala. Pero sa halip na sagutin siya, tanging mga luha lamang ang lumandas sa pisngi ni Sela. Nanginginig ang kanyang buong katawan at tila hindi pa siya makapagsalita ng maayos. Tumayo si Mang Ernesto. Ngunit sa halip na lumapit, ay nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay maputla at tila ba nawalan siya ng kakayahang kumilos. Si Pino ang unang nakabawi. Dapat natin siyang dalhin sa ospital. Sabi niya, hawak pa rin ang gilid ng kabaong. Kailangan niyang magpagamot. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Tumango si Loring. Sige, pero bantayan natin siya. Hindi na ito pangkaraniwang sitwasyon. Sa ilalim ng bumabagsak na ulan, sa gitna ng takot at gulat, isa lang ang malinaw. Hindi natapos ang kwento ni Sela nang siya'y mailagay sa kabahong. Sa halip, nagsisimula pa lamang ito. Dinala agad si Sela sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Sa loob ng maliit na silib, tuliro ang mga nurse at doktor habang ini-examine ang katawan ng dalaga. Napansin nila ang maraming pasa sa kanyang mga braso, balikat at binti. Ang ilan ay tila sariwa pa, samantalang ang iba'y halatang matagal nang naroon. Bagamat hindi siya nagsasalita, mariin ang kapit ni Sela sa kamay ni Loring. Animoy takot siyang mawala ulit. Loring, kanina pa siyang hindi bumibitaw, sabi ng isa sa mga nurse. Mukhang malalim ang pinagdaanan niya. Wala pa rin siyang sinasabi? Umiling si Loring, nag-aalala sa dalaga. Wala pa, pero hayaan magpahinga siya. Baka kapag handa na siya, kusa na siyang magsalita. Tumango ang nurse at lumabas ng silid upang bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Tumabi si Loring sa kama ni Sela. Hawak pa rin ang malamig nitong kamay. Sela, mahinang tawag niya. Ligtas ka na, walang makakasakit sa iyo rito. Tumango lamang si Sela. Hindi siya nagsalita, ngunit nakita ni Loring ang bahagyang pagluwag ng kanyang paghinga. Para bang kahit papaano, naramdaman niyang totoo ang sinabi nito. 2 araw ang lumipas, si Loring ay halos hindi umalis sa ospital. Palaging nakaantabay sa tabi ni Sela. Dumadalaw si Tino tuwing hapon at si Aling Fe ay nagpapadala ng pagkaing mainit upang may lakas si Loring na magbantay. Unti-unting nagbalik ang lakas ni Sela. Sa simula'y mahirap pa siyang pilitin, ngunit isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Loring sa tabi ng kama, biglang magsalita ang dalaga. Loring, mahinang sabi ni Sela, halos isang bulong. Nagulat si Loring at agad tumingin sa kanya. Oo, Sela. Nandito lang ako. Ano ang gusto mong sabihin? Nagmumuni-muni muna si Sela. Tila iniipon ang lakas ng loob na magsalita. Sinubukan niya akong patayin. Sambit niya sa wakas. Halos mabitawan ni Loring ang hawak na baso ng tubig. Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Tito Ernesto, sagot ni Sela. Namumula ang mga mata habang bumabalik sa kanyang alaala ang mapapait na nangyari. Pilit niya akong kinulong. Sinaktan, sinabihan akong hindi na ako makakalabas ng bahay na yon. Nang marinig ito ni Loring, parang bumigat ang buong silid. Hindi niya inasahan ang ganitong revelasyon, ngunit sa kabila ng pagkagulat, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Sela. Bakit niya ginawa yon sa'yo? Tanong niya.
kahit alam niyang mahirap ito para kay Sela. Nang umalis ang mga magulang ko sa bayan, naiwan ako mag-isa sa kanya. Sabi niya, aalagaan niya ako. Pero araw-araw akong sinisigawan, sinasaktan. Hanggang sa isang araw, sinubungan kong tumakas, paliwanag ni Sela. Unti-unting bumibilis ang paghinga habang iniisip ang bawat detalye. Anong mangyari pagkatapos? Tanong ni Loring. Sinisikap na manatiling kalmado upang hindi lalo matakot ang dalaga. Hinabol niya ako, binugbog, tapos tinapon niya ako sa ilog. Sagot ni Sela, kumutulo na ang luha. Akala ko mamamatay na ako. Ramdam ko na nawawalan na ako ng malay habang inaanod ng agos. Pero may milagro. May milagro, Loring. Hinila ako ng tubig palayo sa kanya. Nakarating ako sa kabila ng ilog. Pero halos wala na akong lakas. Hindi ko na kayang bumalik. Kaya't natagpuan ako ng mga tauhan niya. Tumigil saglit si Sela. Pilit nilulon ang buo niyang pag-iyak. Yung mga tauhan niya, Loring. Akala ko ililigtas nila ako. Pero hindi. Nagkunwari silang nakita lang ang bangkay ko para masabing aksidente ang lahat. Natahimik si Loring. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa puntong iyon, dumating si Tino. May dalang basket ng pagkain mula sa bahay ni na Loring. Nandito ako, Loring. Anong nangyari? Anong ni Tino nang makita niyang umiiyak si Sela? Pino, sagot ni Loring. May malaking kasalanan si Mang Ernesto. Kailangan natin itong ipaglaban. Hindi na nagdalawang isip si Tino. Sasabihin ko lahat ng napansin ko noong libing. Kung ano man ang pwedeng makatulong, gagawin ko. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya kay Sela. Nagpasiya silang iulat ang mga nalaman nila sa pulisya. Tumayong testigo si Tino at idinetalye ang kakaibang kilos ni Ernesto noong libing. Isinalaysay niya kung paano ito tila balisa, parang gustong madaliin ang lahat. Si Loring naman ang nagharap ng ebidensya mula sa ospital, ang mga marka ng pasa ni Sela, pati na rin ang mga medikal na tala ng kanyang kondisyon. Nang makarating ito sa mga otoridad, agad na inimbestigahan si Ernesto. Sa bayan ng San Vicente, ang dating tahimik na baryo, nagsimula ang pag-usad ng kaso. Unti-unting nalantad ang katotohanan. Hindi isang aksidente ang nangyari kay Sela, kundi isang tengkang pagpatay mula sa sarili niyang tiyuhin. Ang lahat ng ito ay nagbukas ng mas malalim na sugat, hindi lamang para kay Sela, kundi pati na rin sa buong baryo. Ngunit sa kabila ng sakit at takot, naging simula rin ito ng pagkilos ng mga tao, ng paghingi ng hustisya at ng pagtayo para sa tama. Ang burol ni Sela ay tuluyang ipinatigil ng mas maraming tao ang nagsimulang magtanong tungkol sa mga kakaibang pangyayari noong libing. Agad itong isinailalim sa investigasyon. At sa unang pagsusuri pa lang ng mga otoridad ay tumambad na ang katotohanan. Hindi basta-basta aksidente ang nangyari. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa. Karamihan ay sa braso, leeg at balikat. May malinaw na marka ng pananakal. Indikasyon na hindi ito simpleng pagkalunod gaya ng naunang pahayag ni Ernesto. Ang barangay ay agad na puno ng tsismis at opinyon. Sinabi na nga ba't may mali? Bulalas ng isa sa mga tindera. Kita mo yung pasa sa leeg? Paano magiging pagkalunod yun? Tanong pa ng isa. Sa gitna ng pag-akusa at pagtataka ng buong bayan, si Ernesto ay inaresto. Ngunit sa halip na magpakumbaba, mas lalo siyang nagbatigas. Wala akong kasalanan, sigaw ni Ernesto habang isinasakay siya sa mobil ng pulisya. Ginagawa niya akong masama sa harap ng mga tao. Baliw ang pamangkin ko. Gawa-gawa lang niya lahat ng to. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng panandaliang pagkakahati sa opinyon ng ilan. Ang ibang matagal nang nakakakilala kay Ernesto ay tila nag-aalinlangan. Sigurado ba tayong may kinalaman siya? Baka nga naman may problema si Sela. Bulong ng isang matandang lalaki habang nanonood ng nangyayari. Pero mas marami ang kumampi kay Sela, lalo na't ang ebidensya sa kanyang katawan ay hindi maitatanggi. Unti-unting napansin ng barangay na marami palang hindi alam ang karamihan sa mga nangyari sa likod ng mga saradong pintuan ni Ernesto. Makaraan ang ilang araw matapos makabawi si Sela mula sa ospital.
isang mahalagang pagtitipon ang naganap sa barangay hall. Doon, sa harap ng halos buong baryo, tumayo si Sela. Tahimik ang lahat. Maging si Loring at Tino na nasa likod ng karamihan ay hindi magawang magsalita. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa dalagang ngayon ay may lakas ng humarap sa mga tao. Hindi ko na kayang manahimik, bungad ni Sela. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit matatag. Matagal akong hindi nagsalita dahil sa takot. Takot na walang maniniwala. Takot na masaktan ulit. Pero ngayon, alam ko na. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa akin. At dapat malaman niyo rin. Magsisimula pa lang siya, ngunit halata na ang kaba sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang mikropono ng mas mahigpit at nagpatuloy. Araw-araw, pinapahiya ako, sinasaktan. Hindi lang ng salita, kundi ng mga kamay. Sinubukan kong tumatas pero lagi niya akong hinahanap. Noong huli, binugbog niya ako, sinakal, at itinapon sa ilog na parang wala akong halaga. Pero nakaligtas ako. Hindi ko alam kung paano, pero nagising ako sa ibang pangpang. Halos wala nang malay. Hanggang sa narinig ko ang mga boses ng mga tao sa kabila ng ilog. Doon ang isip na pwede pa pala akong lumaban. Tahimik ang lahat. May ilan sa mga tao ang tumutulo na ang luha. Si Aling Fe, na palaging naniniwala sa kabutihan ng puso ni Sela, ay hindi napigilang tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito, binigyan ng lakas ng loob. Nandito kami para sa iyo, Sela. Hindi ka na nag-iisa, mahinahon niyang sabi. Dahil dito, mas lalo pang lumakas ang loob ni Sela. Itinuloy niya ang kwento, isinalaysay ang bawat detalyeng matagal na niyang kinikimkim. Habang patuloy siyang nagsasalita, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Ang dating takot na humawak sa kanya ay unti-unting napalitan ng katiyakan. Hindi lang siya biktima, isa siyang boses ng katotohanan. Sa pagtatapos ng kanyang salaysay, pumalakpak ang mga tao, hindi sa kawalan ng respeto sa kalungkutan ng kanyang karanasan, kundi bilang pagpapakita ng suporta sa kanyang tapang. Alam nilang hindi madaling humarap sa ganoong paraan, ngunit ginawa niya ito. Isa-isang lumapit ang mga tao upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at pagsuporta. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin ang problema. Kailangan ni Sela ng legal na kakampi. Sa tulong ni Loring at Tino, sinubukan nilang humanap ng abogado. Sa kabutihang palad, isang kilalang abogadong nagngangalang Norwin Deliso ang nagboluntaryong tumulong. Si Attorney Deliso ay tanyag sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan at pan-aabuso, at nang marinig niya ang kwento ni Sela, agad siyang kumilos. Hindi ko hahayaan na walang mangyari sa kaso mo, sabi ni Attorney Deliso nang unang makipag-usap kay Sela. Makakahanap tayo ng hustisya para sa iyo at sa lahat ng iba pang hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Simula nang kumilos ang abogado, nagsimula ring magbago ang pananaw ng iba pang residente ng barangay. Kung dati may nagdududa, ngayon ay mas marami na ang naniniwala kay Sela. Unti-unti na nilang nakikita ang tunay na pagkatao ni Ernesto at naunawaan nilang hindi baliw si Sela. Siya ay isang biktima na ngayon ay nakahanap na ng lakas para ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang mga araw na sumunod ay hindi naging madali. Marami pa ring hamon sa proseso ng hustisya, ngunit hindi na mag-usa si Sela. Sa tulong ng kanyang mga bagong kakampi, sina Loring, Tino, Aling Fe at Attorney Deliso, unti-unting lumiliwanag ang landas para sa isang mas makatarungang kinabukasan. Sa bawat hakbang, ramdam ni Sela na hindi na siya kailanmang mag-iisa muli. Sa mabilis na paglipas ng mga araw, hindi inaasahan ni Sela na ang kanyang kwento ay makarating sa social media. Sa tulong ni Loring na nagtutulak na maiparating sa mas maraming tao ang katotohanan, na i-feature ang kanilang istorya sa isang lokal na news outlet. Si Loring mismo ang nagdala ng dokumentasyon sa news station, ang mga litrato ng pasa ni Sela, ang medikal na record mula sa ospital. Pati na rin ang kanyang sariling salaysay kung paano nila natagpuan si Sela sa loob ng kabaong. Sa loob lamang ng ilang oras matapos mailathala ang artikulo at mai-upload ang video, nag-viral ang kwento ni Sela. Sa umpisa'y ilang daang shares lamang ito sa social media.
ngunit mabilis itong umabot sa libo-libo. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta sa dalaga, nagpo-post ng mga mensaheng nagpapalakas ng loob at nananawagan ng hustisya. Ang kwento ng dalagang muling nabuhay ay umantig sa puso ng napakarami. Lalo na't nalaman nila ang tindi ng mga pinagdaanan ni Sela. Napakalakas ng loob mo, Sela. Nandito kami para sa'yo. Isang netizen ang nagkomento. Dapat mabigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya. Hindi tayo dapat manahimik. Sabi ng isa pa. Kasabay ng pag-viral ng kwento, maraming organisasyon ang nag-abot ng tulong. May ilang foundation na nag-alok ng tulong pinansyal upang suportahan ang kaso ni Sela, habang ang ilan ay nagbigay ng legal assistance. Ang mga NGO na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence at human rights violations ay nagpakita rin ng suporta. Sinigurado nilang may sapat na pondo para sa darating na laban sa korte. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang magiging epekto ng kwento ko. Mahina at halos may halong luha na sabi ni Sela kay Loring. Hindi ko alam na maraming tao pala ang handang tumulong. Dahil alam nilang nasa tama ka, Sela, sagot ni Loring. At karapatan mong lumaban para sa hustisya. Sa sumunod na buwan, umusad ang kaso sa korte. Si Ernesto, sa tulong ng isang kilalang abogado, ay todo tanggi sa lahat ng paratang. Sa harap ng hukuman, sinubukan ng kampo ni Ernesto na baligtarin ang kwento. Pinasinungalingan nila ang mga testimonya ni Sela at sinabing ang dalaga ay hindi stable at mahilig gumawa ng kwento. Ang mga medical na record ay pinagtangkaan nilang sirain sa pagsasabing maaaring gawa-gawa lamang ang mga pasa. Maging hang doktor na tumingin kay Sela ay sinubukang kastiguhin sa witness stand. Bakit niyo sinabing may pananakal na naganap? Hindi ba't pwedeng aksidente lang ito sa tubig? Tanong ng abogado ni Ernesto sa doktor. Pilit binabaligtad ang eksaminasyon. Ngunit matatag ang depensa ni Sela. Isang litratong kuha mula sa ospital ang ipinakita. Malinaw na nagpapakita ng marka ng daliri sa leeg ni Sela. Tumayo rin si Loring bilang testigo. Ikinuwento niya ang buong pangyayari mula sa araw na natagpuan nila si Sela sa kabaong. Idinetalye rin ni Tino kung paano siya naging saksi sa kakaibang kilos ni Ernesto noong libing. Si Ernesto po ay halos hindi makatingin ng direkta sa kabaong noong araw na yun, ani Tino. Parang may tinatago. At nang marinig naming lahat ang sigaw mula sa loob ng kabaong, nagmadali siyang papirmahin kami para matapos agad ang seremonya. Ang mga salaysay na ito, dagdag pa ang mga medical records, ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa kaso ni Sela. Walang makitang butas ang korte sa kwento ng dalaga. Sa bawat pagtatangkang baligtarin ni Ernesto ang sitwasyon, mas lalong napatunayang ang kasinungalingan ng kanyang kampo. Kahit pa tinangka nilang magdala ng iba pang testigo, hindi ito tumugma sa ebidensya ng mga doktor, litrato at testimonya ni Sela mismo. Halos 6 na buwan ang lumipas bago lumabas ang hatol. Nang formal nang basahin ng hukom ang desisyon, ramdam ang kaba sa silid ng korte. Si Sela ay nakaupo sa harap, hawak ang kamay ni Loring, habang si Ernesto naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Batay sa lahat ng ebidensyang iniharap at sa kabila ng pagtatangka ng depensa na baligtarin ang mga pangyayari, sabi ng hukom, ang korteng ibinaka isang hatulan ang nasasakdal na si Ernesto Marquez ng attempted murder at illegal detention. Sa ganitong kadahilanan, siya ay hinatulan ng 20 taon na pagkakangulong. Naging tahimik ang silid sa unang saglit. Walang nagsalita, walang kumilos. Ngunit matapos ang ilang segundo, narinig ang mga hikbi ni Sela. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kaluwagan. Matapos ang lahat ng hirap, takot at sakit, nakuha na niya ang hustisyang matagal niyang hinintay. Natapos na, Sela. Mahinang sabi ni Loring. Nakuha na natin ang katarungan. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo, sagot ni Sela habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Salamat, Loring. Salamat, Pino. At sa lahat ng naniwala sa akin. Sa kabila ng matinding laban sa korte,
Lumabas si Sela ng silid ng hukuman na may mas matatag na pagkatao. Alam niyang ang hustisya ay hindi madaling makamit. Ngunit sa pulong ng mga taong naniwala sa kanya, napatunayan niyang hindi kailanman dapat manahimik ang mga biktima. Sa araw na iyon, hindi lamang si Sela ang nagtagumpay, kundi lahat ng biktima na nangangarap ng isang makatarungang mundo. Sa unang pagkakataon matapos ang mapait na pangyayari, nagkaroon ng pagkakataon si Sela na huminga ng maluwag. Bagamat malayo pa ang daan sa ganap na paghilom, nagdesisyon siyang gawing mas mafahulugan ang kanyang karanasan. Sa tulong ni Lorraine, nagsimula siyang maglagay ng salita sa papel, mga kwentong buhat sa dilim, ngunit puno ng pag-asa. Sa bawat linya, binabalikan niya ang araw na muntik na siyang mailibing ng buhay, ang mga iyak na hindi narinig ng karamihan, at ang mga pahiwatig ng pag-asa na unti-unting dumating sa kanyang landas. Lorraine, paano kaya kung gawing libro ang lahat ng ito? Tanong ni Sela isang gabi habang nakaupo sila sa beranda ng bahay ni Lorraine. May hawak itong lumang ballpen at ilang piraso ng papel, puno ng mga pahina ng kwento at tula na nais niyang ibahagi. Magandang ideya yan, Sela, sagot ni Lorraine. Maraming tao ang makaka-relate dito. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, baka marami pa tayong matulungang tao na nasa parehong sitwasyon mo dati. Sa mga sumunod na buwan, halos gabi-gabi silang nagtutulungan. Si Sela ang nagkukwento, habang si Lorraine ang nag-aayos ng mga salitang tila gustong takasan ng dalaga. Sa bawat pahina ng kanilang nilikha, naroon ang tapang at sakit ni Sela. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mensahe ng paninindigan. Alam mo, Lorraine, sabi ni Sela, habang binabasa nila ang unang draft ng libro. Gusto kong pangalanan itong Sa Loob ng Kabaong. Hindi dahil sa gusto kong mahalala yung takot. Gusto kong ipakita sa mga tao na kahit gaano kadilim ang lugar na kinalalagyan mo, may paraan pa ring makalabas. May paraan pang mabuhay ulit. Perfect yan, Sela, sagot ni Lorraine, mumimiti habang tinitingnan ang mga pahina. Ipapakita nito na kahit literal na nasa gilid ka ng kamatayan, pwede ka pa ring tumangon. Ito na mismo ang simbolo ng pagbawi mo sa sarili mo. Sa bawat araw na lumipas, naging mas malinaw ang mensahe ni Sela. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang personal na kwento, kundi tungkol din sa lahat ng biktimang patuloy na nahihirapang magsalita. Ang libro ay naging boses para sa mga nawalan ng lakas ng loob, at si Sela ang naging mukha ng pag-asa. Samantala, hindi nagwakas ang suporta ni Tino kay Sela. Madalas itong dumaan sa bahay ni na Lorraine, may dalang mainit na sopas o tinapay mula sa bakery sa bayan. Para may lakas ka habang nagsusulat, sabi ni Tino habang inilalapag ang basket ng pagkain. Salamat, Tino, sabi ni Sela, ngumingiti habang inaayos ang mga pahinang ipiprint nila ni Lorraine. Alam mo, hindi ko talaga alam kung paano ko magagawa lahat ng ito kung wala kayo ni Lorraine. Alam mo naman na nandito kami palagi, sagot ni Tino, bahagyang napayuko. Ang mahalaga, ipagpatuloy mo ang sinimulan mo. Maraming tao ang umaasa sa kwento mo. Bukod sa pagsusulat, sinimulan ni Sela ang pagbabahagi ng kanyang kwento sa iba't ibang paaralan. Tuwing may imbitasyon, pumupunta siya sa mga high school at kolehiyo upang magbigay ng mga panayam. Pinag-uusapan niya ang mahahalagang senyales ng pang-aabuso. Paano ito makikilala, paano iwasan, at paano magsalita kung ikaw ang nakakaranas nito. Sa bawat panayam, mas dumadami ang kabataang humahanga sa kanyang lakas. Hindi ko alam na ganito pala karami ang mga kabataang nangangailangan ng ganitong klaseng impormasyon. Sabi ni Sela kay Lorraine matapos ang isang panayam sa isang malaking unibersidad sa lungsod. Kung may ganito lang sana noon, baka hindi ako tumagal ng ganun katagal sa bahay ni Tito Ernesto. Pero ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng gabay, sagot ni Lorraine. Ikaw na ang boses na hindi mo narinig dati. Sa tulong ng isang NGO na tumulong din sa kanyang kaso. Nakakuha si Sela ng scholarship upang mag-aral ng social work sa Maynila. Sa simula, nag-aalinlangan siya, natatakot na baka hindi niya kayanin ang panibagong hamon.
Ngunit sa pag-uudyok ni na Loring at Tino, tinanggap niya ang oportunidad. Alam mo, Sela, Sabi ni Tino noong araw ng kanyang pag-alis, malayo na ang narating mo. At alam kong malayo pa ang mararating mo. Basta tandaan mo, nandito lang kami. Tumango si Sela, hawak ang maliit na bag na puno ng kanyang mga papel at paboritong panulat. Salamat sa inyong dalawa, sagot niya, pilit pinipigilan ng luha. Kung wala kayo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Habang papalayo ang bus papuntang Maynila. Dinala ni Sela ang lahat ng natutunan niya mula sa karanasan. Ang sakit, ang tapang at ang inspirasyong nagmumula sa mga taong naniniwala sa kanya. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin niya sa lungsod, dala-dala niya ang mensahe ng pag-asa na tumawid sa kabila ng kabaong at bumangon muli. Mabilis ang paglipas ng panahon. 2 taon pagkatapos ng kanyang pag-alis, bumalik si Sela sa San Vicente, ngunit na yung may bagong layunin. Siya'y hindi na ang takot na dalagang minsan nilibing ng mga alaala ng pang-aabuso. Ngayon, isa na siyang tapos sa kursong social work at may dalang malinaw na misyon, tumulong sa mga tulad niya. Hindi lang dapat matapos ang kwento sa pagkuha ng hustisya, sabi ni Sela sa isang pagpupulyang kasama si Ati, Norwin at Loring, sa bahay ng mga Tadena. Kailangan nating siguruhin na may mga biktimang hindi kailangang maranasan ang naranasan ko. At kung sakaling mangyari man, dapat alam nilang may pupuntahan sila. Isang community center, tugon ni Ati. Norwin na noon pa man ay inspirasyon na ni Sela dahil sa walang sawang pagtulong sa mga biktima ng tarahasan. Tama ka, Sela. Kung makakahanap tayo ng maayos na espasyo at sapat na pondo, makakapagtayo tayo ng isang lugar kung saan makakahanap ng tulong at suporta ang mga kababaihan at bata. Mabilis na nagbuma ang kanilang plano. Sa tulong ni Loring, na walang sawang nag-organisa ng mga kampanya, at ni Tino na naging katuwang sa pagbibigay lakas ng komunidad, na itatad nila ang Selya ng Pag-asa. Ang pangalan ng center ay inspirasyon mula sa pangalang Sela at sa kwento ng kanyang muling pagbangon. Naging simbolo ito ng liwanag para sa mga biktimang nawalan ng lakas ng loob, na ngayon ay may puwang na para maghilom at muling magsimula. Hindi ko inakalang mangyayari ito, sabi ni Tino, habang inilalagay ang bagong karatula ng center sa harap ng dating abandonadong gusali sa bayan. Nung mga panahong akala ko'y katapusan na ng kwento mo, Sela, heto tayo ngayon. Hindi ko rin inakala, sagot ni Sela. Nakangiting habang inaayos ang ilang mga papel sa reception desk ng bagong tayong pasilidad. Pero hindi rin ako aabot dito kung wala kayong lahat. Ang Selya ng Pag-asa ay nagkaroon ng maraming programa, counseling sessions, legal aid seminars, at skills training workshops para sa mga biktima ng karahasan. Araw-araw, dumadagsa ang mga kababaihan mula sa iba't ibang barangay upang magbahagi ng kanilang mga kwento, humingi ng tulong o kaya'y magboluntaryo. Sa bawat pasok ng isang bagong araw, nararamdaman ni Sela na may saysay ang bawat hirap na kanyang pinagdaanan. Samantala, ang sementeryo ng San Vicente, na dating madilim at kinatatakutan, ay nagbago na rin ang anyo. Dahil sa tulong ni Tino at ng iba pang voluntaryo, ginawang parke ang lugar, isang tahimik na gunitain para sa mga nawalan ng boses. Hindi na ito puro lapida at anino ng mga multo. Sa halip, puno na ito ng mga bulaklak at halamang nagbibigay buhay sa paligid. Ang mga upuan sa ilalim ng puno akasya ay laging puno ng mga nakikibahagi sa mga community event. Dito rin madalas ginaganap ang mga small group discussions at storytelling sessions na pinangungunahan mismo ni Sela. Ang ganda na rito, wika ni Loring isang hapon habang naglalakad sa sementeryo na ngayon ay naging maaliwalas na parke. Parang ibang lugar na ito. Oo, sagot ni Tino. Hawak ang usang water hose na ginagamit niyang pandilig ng bagong tanim na halaman. At masarap sa pakiramdam na alam mong may mabuting nangyari kahit sa lugar na ito. Dumating ang unang anibersaryo ng pagliligtas kay Sela at nagpasya ang buong komunidad na magsagawa ng isang seremonya.
Sa harap ng parke, nagtipon-tipon ang mga taga San Vicente, ang lumang kabaong ni Sela na minsang naging simbolo ng takot ay muling inilabas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para gawing pahalala ng nakaraan, kundi para gawing simbolo ng bagong buhay. Pinuno ng bulaklak ang kabaong, pula, puti, dilaw. Ito'y naging sentro ng seremonya. Isa-isang lumapit ang mga tao. Naglagay ng bulaklak at nagbigay ng mensahe ng suporta at pag-asa. Si Aling Fe, na ngayon ay mas maayos na ang kalusugan, ay nagbigay ng maikling pananalita. Huwag nating kalimutan na sa kabila ng dilim, laging may liwanag, sabi niya, habang hawak ang isang maliit na kandila. Ang kabaong na ito ay hindi na simbolo ng kamatayan. Ito'y simbolo ng muling pagkabuhay, hindi lamang ni Sela, kundi ng ating komunidad. Nagsalita rin si Sela, mas matatag at mas malakas ang boses. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo. Sa bawat bulaklak na inilalagay natin dito, naaalala ko ang bawat taong tumulong at naniwala. Maraming salamat sa inyong lahat. Makalipas ang seremonya, isinara muli ang kabao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito binawian ng buhay. Sa halip, ito'y napuno ng pag-asa. Isang pag-asang hindi lamang kay Sela nagmumula, kundi sa lahat ng taong naniniwalang kaya nilang bumangon, kahit gaano kadilim ang pinanggalingan. Pagkalipas ng ilang taon, lalong dumami ang mga responsibilidad ni Sela. Hindi na lamang siya ang dalagang minsang biktima ng karahasan. Ngayon ay isa na siyang haligi ng lakas para sa mga kabataan ng San Vicente. Sa loob ng maliit na silid sa gilid ng selya ng pag-asa, regular siyang nagdadala ng mga batang tila nawalan ng boses sa kanilang sariling mga tahanan. Sige lang, sabihin mo sa akin, walang makakaalam kundi tayo lang dito. Mahinahon niyang wika sa isang 11 taong gulang na batang lalaki. Hindi man makatingin ang bata ng diretsyo, dahan-dahan nitong ikinuwento kung paano siya madalas sigawan ng kanyang ama. Kung paano siya pinapalo kapag hindi siya nakakasunod sa mahigpit na mga patakaran sa bahay. Alam mo, naramdaman ko rin yan dati. Sambit ni Sela, ang boses niya ay may halong lungkot at katiyakan. Ang mahalaga ngayon ay nandito ka na. Hindi na kita hahayaan na mag-isa. Sa bawat oras na ginugugol niya sa mga batang ito, unti-unting bumabalik sa alaala ni Sela ang sarili niyang kabataan. Mga panahong wala rin siyang masabihan ng kanyang sakit at takot. Pero sa halip na manatili sa anino ng nakaraan, ginawa niyang inspirasyon ito. Sinimulan niyang magmentor sa mga kabataan, lalo na sa mga batang mahilig magsulat. Dinala niya ang kanyang kwento sa mga pahina ng kwaderno nila, hindi upang magdulot ng lungkot, kundi upang magturo ng lakas ng loob at pag-asa. Mahalaga na ilabas niyo yang nasa isip niyo, sabi niya minsan sa kanyang klase ng 5 batang manunulat. Ang bawat kwento na isinulat ko ay parang paghinga, isang paraan para alisin yung bigat na nararamdaman. Kung anuman ang nararamdaman niyo ngayon, kaya niyo ring ilagay sa mga salita. At mula sa mga salitang yan, magkakaroon kayo ng lakas na magsimula ulit. Bukod sa pagtuturo at mentoring, nagpatuloy si Sela bilang tagapagsalita sa iba't ibang seminar. Tinanggap niya ang mga imbitasyon mula sa mga LGU, mga social worker at maging sa pulisya. Isa sa kanyang paboritong paksa ay ang kahalagahan ng psychological autopsy, isang proseso ng pag-unawa sa mga pinanggalingang trauma ng mga biktima upang makabuo ng mas malinaw na larawan ng kanilang naramdaman bago nila naisip na wala ng ibang paraan. Sa tuwing magsasalita siya, nabubuhay muli ang kanyang lakas, hindi dahil sa galit sa kanyang pinagdaanan, kundi dahil sa pag-asang mas marami pa siyang matutulungang tao. Hindi natin pwedeng balewalain ang nararamdaman ng mga tao sa paligid natin, sabi niya sa isang seminar. Minsan, ang tahimik lang ng isang tao, pero sa loob nila, ang lakas na ng sigaw. Kung mas maaga nating maintindihan ang ugat ng kanilang sakit, mas maaga rin tayong makakahanap ng paraan para sila'y matulungan. Sa kabila ng dami ng trabaho at pagkilos ni Sela, nanatili pa rin siyang malapit kay Lorene.
Si Loring, na ngayoy isa ng masayang may bahay matapos ikasal sa isang photojournalist na nakilala niya sa isang conference, ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa selya ng pag-asa. Kahit hindi na siya madalas maglaan ng maraming oras sa sentro, palaging nandoon si Loring tuwing may mga mahahalagang kaganapan. Ang kanilang samahan ay nanatiling matibay, hindi bilang magkaibigan lang, kundi bilang magkapatid sa laban. Alam mo ba, minsang sabi ni Sela habang sila'y nagkakape sa isang maliit na tindahan malapit sa kanilang baryo. Ang dami kong nakilala, ang dami kong natutulungan, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang unang dahilan kung bakit ko nagawa lahat ng ito. Alam kong kaya mo na kahit wala ako, Sela. Sagot ni Loring na may ngiti sa kanyang labi. Pero nandito lang ako palagi. Kapag kailangan mo ng tulong, alam mo kung saan ako mahahanap. Sa kabilang dako, si Tino, na nanatiling tapat na kaibigan ni Sela, ay nagdesisyong pumasok sa lokal na pamahalaan. Isa na siya ngayong barangay kagawad. Bukod sa pagsiserbisyo sa kanilang komunidad, ginugugol pa rin niya ang kanyang oras sa pangangalaga ng kanilang sementeryo, na ngayoy isang maayos na parke at gunitain. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit ano pa ang mangyari, mananatili siyang tagapag-alaga ng pasaysayan at mga kwento ng kanilang lugar. Hindi lang mga tao ang may kwento, Sela. Sabi ni Tino habang nagdidilig ng mga bagong tanim na puno sa semento. Pati itong lugar na to, punong-puno ng kwento. At hindi ko hahayaang makalimutan yan ng kahit sino. Salamat, Tino, sagot ni Sela. Naglalakad sa tabi niya habang iniinspeksyon ang bagong gawang pathway sa parke. Dahil sa'yo, hindi na mukhang nakakatakot ang lugar na to. Dito na ngayon nararamdaman ang pag-asa, hindi takot. Habang dahan-dahang umaayos ang kanilang komunidad, hindi nakalimutan ni Sela ang tunay niyang layunin. Alam niyang marami pa siyang dapat gawin. Maraming tao pa ang kailangang pakinggan. Sa bawat araw na dumadaan, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na ang buhay ay hindi nagtatapos sa sakit. Na sa kabila ng lahat, may pagkakataon pa ring makabangon at magbigay inspirasyon sa iba. Sa muling pag-angat ng kwento ni Sela, parang nagising ang buong bayan at ang mga karatig na baryo. Maraming tao ang nagsimulang mag-usisa sa mga lumang kaso, mga insidente ng pananakit at pang-aabuso na matagal nang kinalimutan o pinili na lamang ibaon sa limot. Ang kwento ni Sela ay naging tagapagbukas ng pinto para sa iba pang biktima na matagal nang tahimik. Hindi ko akalaing magagawa ko pa ito. Wika ng isang ginang mula sa kabilang baryo na napinta sa selya ng pag-asa upang magbahagi ng kanyang karanasan. Ilang taon na ang lumipas, akala ko wala nang makikinig. Pero dahil sa kwento ni Sela, parang nabigyan ulit ako ng lakas na lumaban. Sa tulong ng mga abogado mula sa NGO na tugulong din kay Sela, binuksan muli ang ilang kaso. Hindi lahat ay natapos sa paghatol ng kasalanan. Ngunit marami sa mga biktima ang nagkaroon ng boses, isang pagkakataon na maipahayag ang kanilang sakit at mabigyan ng pagkakataong maghilom. Sa bawat bagong kasong naitataas, lalong napapatunayan na ang kwento ni Sela ay hindi lamang para sa kanya. Ito'y naging kwento ng marami. Isang kolektibong sigaw ng mga dating biktima na ngayoy muling naririnig. Habang patuloy ang usad ng mga kaso, nagkaroon ng bagong proyekto ang pamahalaang lokal ng San Vicente. Sa gitna ng isang lumang gusali sa bayan, itinayo ang museo ng panibagong buhay. Ang museo ay naglalaman ng mga exhibit na nagbibigay pugay sa mga biktima ng karahasan, mga taong muling bumangon mula sa tawalan ng pag-asa. Isa sa mga pangunahing atraksyon nito ay ang kabaong ni Sela, ang parehong kabaong na minsang naging simbolo ng takot at kamatayan. Bakit natin nilagay ang kabaong dito? Tanong ng isang batang dalaga habang kasama ang kanyang guro sa isang educational tour. Dahil ang kabaong na yan, sagot ng guro, ay hindi lang simbolo ng kamatayan. Naging simbolo ito ng pag-asa, ng paninindigan at ng muling pagsisimula. Sa bawat araw na bumubukas ang museo, daan-daan ang pumupunta
upang makita ang exhibit. Ang kwento ni Sela ay ibinabahagi hindi lamang sa mga bisita, kundi sa mga estudyanteng nag-aaral sa karatig na paaralan. Maging ang mga dayuhan ay nagugustuhan ang ideya ng isang bayan na pinili ang liwanag sa kabila ng dilim. Dahil sa inspirasyon ng kanyang libro, hindi nagtagal ay naisipan ng isang producer na gawing pelikula tang kwento ni Sela. Matapos ang ilang buwan ng brainstorming, script writing at pagpili ng mga aktor, naisa pelikula ang kanyang buhay. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa kanyang trauma, kundi pati na rin sa kanyang muling pagbangon, sa pagbuo ng selya ng pag-asa at sa kung paano niya tinulungan ang iba pang biktima na magkaroon ng lakas. Sa mismong premiere ng pelikula, dumalo si Sela kasama sina Loring at Tino. Nakaayos ang kanilang mga kasuotan, ngunit higit pa sa pormalidad ng gabing iyon. Dala-dala nila ang tunay na dahilan ng okasyon. Isang mensahe ng lakas ng loob. Habang pinapanood nila ang pelikula, hindi napigilang mapaluha ni Sela. Naroon ang eksenang iyon sa loob ng kabaong. Ang sigaw na muling bumuhay sa kanya. Ngunit naroon din ang tagumpay, ang mga sandaling napatawad niya ang sarili, at ang mga tao na naging katuwang niya sa laban. Hindi ko alam kung magugustuhan nila ito. Mahina niyang sabi kay Loring bago magsimula ang pelikula. Parang napaka-personal nito. Dahil totoo ito, Sela. Sagot ni Loring habang hinahawakan ang kanyang kamay. At ang totoo, ang laging nakakapanindig ng balahibo. Nang matapos ang pelikula, umani ito ng papuri mula sa mga kritiko at mga manonood. Sa press conference, halos lahat ng tanong ay tungkol sa inspirasyon ni Sela, sa kanyang tapang na magsalita, at sa kung paano niya napatawad ang sarili at ang mundo sa kabila ng lahat. Miss Sela, tanong ng isang reporter, sa dami ng sakit na pinagdaanan mo, paano mo nasimulan muli? Mumiti si Sela, hindi ko masasabing madali. At hindi ko rin masasabi na tapos na ang laban. Pero alam mo, may natutunan ako mula sa kabaong na iyon. Ang kabaong ay hindi laging katapusan. Minsan, ito ang mismong simula ng muling paghinga. Tumahimik ang buong silid. Sa simpleng pahayag na yon, naantig ang lahat ng naroon. Sa kwento ni Sela, hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Naging kwento ito ng isang komunidad, ng isang bayan, ng lahat ng mga taong natutong huminga muli sa kabila ng sakit at pagdurusa. Makalipas ang ilang buwan, nanatiling matatag ang Museo ng Panibagong Buhay. Patuloy itong dinarayo ng mga tao at ang kwento ni Sela ay patuloy na binubuhay ng mga bisita. Ang pelikula ay pinalabas sa maraming bayan at lungsod at ang kanyang libro ay naging bahagi ng mga paaralan bilang required reading material para sa mga kabataang nais matutunan ang lakas ng loob at katatagan. Sa kabila ng kanyang hirap, si Sela ay naging simbolo ng isang katotohanang hindi matatalo ng kahit anong dilim, na kahit sa loob ng kabaong may pag-asang lumabas sa liwanag. Lumipas ang 5 taon mula ng araw na iyon, ang araw na bumaliktad ang kwento ni Sela. Ngayon, ang San Vicente ay unti-unting naging tahimik na bayan, hindi dahil sa pagkawala ng mga tao, kundi dahil sa katahimikang dala ng kapayapaan. Wala nang naririnig na mga bulong o sigaw mula sa mga libingan. Wala nang mga usap-usapan ng takot o mga kasong nakakubli sa dilim. Ang sementeryong minsang puno ng kwento ng kalungkutan ay isa ng lugar ng kasaysayan at pag-asa. Si Sela, sa kabilang banda, ay patuloy na nagsusulat. Ngunit ang kanyang mga pahina ngayon ay malayo na sa dating tema ng takot at pang-aabuso. Ang kanyang mga salita ay puno na ng pagmamahal at paghilom, ng mga bagong simula at inspirasyon. Minsan, sa kalagitnaan ng isang tahimik na umaga, mauupo siya sa harap ng kanyang mesa, tititigan ang isang blankong papel at magsisimula. Ang pag-ibig ay hindi laging madaling hanapin, ngunit kapag ito'y natagpuan mo,
Maiintindihan mong ang sakit ay bahagi lamang ng pagbuo ng isang mas matibay na ikaw. Mukhang masaya ang tema ng sinusulat mo ngayon, sabi ni Tino nang minsang dumaan siya sa bahay ni Sela. Dala ang isang basket ng sariwang gulay mula sa kanyang maliit na taniman. Oo, Pino, hindi na gaya ng dati. Mas magaan na ang pakiramdam ko sa bawat salitang inilalagay ko dito. Sagot ni Sela habang iniabot ang isang tasa ng kape kay Tino. Iba na talaga ang dating ng mga kwento mo. Parang kahit hindi ko pa nababasa, alam kong may maganda itong idudulot sa mga makakabasa. Tugon ni Tino habang sinisimot ang mainit na inumin. Sa sementeryo ng San Vicente, na ngayon ay parke na, may nakatayo pa ring isang maliit na bato. Sa ilalim ng lilim ng punong akasya, may nakaukit dito. Dito nagsimula ang panibagong buhay ng isang sigaw. Ang simpleng linya na iyon ay nagiging sentro ng atensyon tuwing may mga bumibisita sa lugar. Ang mga dumadaan ay tahimik na nagbabasa at ang ilan ay napapangiti. Parang naiintindihan nila ang kahulugan ng nakaukit na salita. Para kay Sela, ang batong iyon ay hindi lamang marker ng nakaraan. Isa itong paalala na kahit gaano kalalim ang pinagdaanan mo, may pagkakataon ka pa rin bumangon at magsimula muli. Minsan, habang naglalakad si Lorin sa sementeryo, napatingin siya sa bato. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at bumalik sa mga alaala ng kanilang laban para sa hustisya at paghilom. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw, para bang naramdaman niya ang presensya ni Sela. Hindi na ito yung presensya ng isang biktima na umiiyak ng tulong. Bagkus, ito'y presensya ng isang kaibigang nagpapasalamat. Loring, narinig niyang tila tinig ni Sela sa kanyang isip. Hindi ito katulad ng dati niyang naririnig, puno ng takot at pakiusap. Sa pagkakataong ito, ang boses na iyon ay puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat, dahil hindi mo ako iniwan, dahil naniwala ka sa akin. Pumikit si Loring at mumiti. Alam niyang hindi ito panaginip lamang, kundi isang paggunita. Salamat din Sela, dahil itinuro mo sa akin na makinig sa katahimikan at sa mga sigaw na hindi maririnig ng iba. Sa paglipas ng panahon, nanatili sa bawat tao sa San Vicente ang kwento ni Sela, hindi na bilang kwento ng takot, kundi bilang kwento ng muling pagbangon. Ang mga lihim na minsang itinago sa dilim ay tuluyan ng nailibing, hindi sa isang kabaong, kundi sa mga puso ng mga taong natutong makinig sa mga sigaw na dati na natiling tahimik. Sa bawat alon ng hangin, sa bawat bulong ng punong akasya, naroon ang alaala ng isang sigaw na hindi lamang nagsimula ng pagbabago, kundi nagbigay ng lakas sa lahat ng taong nangangarap ng liwanag.